Sa kanyang sariling libing, biglang nagising ang isang mayamang tao. Habang nakikinig sa kanyang asawa at sa kasamahan nito, pinili niyang manahimik. Si Alfredo, isang matagumpay na negosyante, ay naramdaman na siya'y gumigising mula sa isang malalim na pagkakatulog. Habang nakapikit ang mga mata, ang kanyang katawan ay nananakit at pagod. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magkamalay, napagtanto niyang hindi siya nasa kanyang kama, kundi nakakulong sa isang kabaong sa kanyang sariling burol. Hindi makagalaw at hindi makapagsalita, mabilis na pumasok ang takot at ang kanyang isipan ay napuno ng mga katanungan. Saan ako? Sino ang naglagay sa akin dito? Totoo bang kabaong ito? Diyos ko! Nang mga sandaling iyon, narinig niya ang mga pamilyar na tinig mula sa labas ng kabaong. Ganun pala, akala ko hindi na matatapos, wika ni Elena, may tono ng tagumpay sa kanyang boses dahil sa pagpaplano niyang patayin ang kanyang asawa at kunin ang kanyang kayamanan. Dagdag pa niya, ngayon kailangan na lang natin sundin ang plano at saka tayo mag-enjoy sa buhay. Pagkatapos magsalita ni Elena, sumagot ang kanyang kalaguyo. Oo nga, mahal. Ang determinasyon mo ay kakaiba, sabi nito at idinagdag. Sinubukan mong patayin siya ng ilang beses. Sigurado ako na mamamatay siya sa aksidente sa tulay na pinlano mo. At akala mo ba may makakapansin? Habang hindi makagalaw ang kanyang katawan at ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha, si Alfredo ay pinapaligiran ng mga pagpapahirap na kaisipan. Paano niya ako magagawang itaksil ng ganito? Nag-invest ako ng labis sa aming kasal at ito ang ibinabalik sa akin. Akala ko'y dumadaan lang kami sa mahirap na panahon. May hinala na akong may kalokohan siya at si Danilo lang ang aking tiwala ang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng aming kasal. Dapat kong kontakin si Danilo, kailangan kong makaalis sa bangungot na ito, naisip ni Alfredo. Samantala si Elena na malayo sa pagiging nagluluksa na byuda na ipinapakita ay kumikilos na parang labis na devastated. Si Pablo na nagpapanggap bilang isang kaibigan ng pamilya ay niyayakap siya na parang nagmamalasakit. Sa mga sandaling ito naalala ni Alfredo ang mga aksidente sa nakaraang mga buwan, isang hindi tamang posisyon ng hagdang-hagdan, isang sasakyang muntik nang tumama sa kanya sa gabi, isang pagkabigong pagnanakaw. Lahat ng mga ito ay dati niyang itinuturing na malas, pero ngayon ay malinaw na nagpapakita ng mga masamang plano ng kanyang asawa. Habang nirerebisa ni Alfredo ang kanyang kasal, muli niyang narinig ang boses ni Elena. Ang tanga. Hindi niya alam kung bakit ko siya pinakasalan. Lahat ng iyon ay para sa paghihiganti. Ang ama niya ang nagkamali sa akin. Nang malaman kong siya ay anak ng halimaw na iyon, ang tanging gusto ko lang ay paghihiganti, mariing inamin ni Elena. Alam mo ba tungkol sa ama ni Alfredo Bago? Tanong ni Pablo, naguguluhan sa kanyang matinding pagsasalita at hindi alam ang tunay niyang layunin. Si Elena na nagmamadaling ipaliwanag ay sumagot, ito ay para sa dalawang dahilan. Maghintay tayo hanggang umalis ang lahat tapos maaari na natin dalhin ang katawan sa kanyang bayan. Siguradong maiintindihan ng mga tao doon lalo na't ang ina niya ay nakabaon doon. Paliwanag niya, ang kanyang kaba ay kitang-kita sa tensyon ng hangin. Ang mukha ni Elena ay nagpakita ng malamig na pag-iwas na nagtatago ng matinding galit at hinagpis na bumubuo sa kanyang kalooban. Mga damdaming lalong pinalala ng mga alaala ng mga nakaraang sama ng loob. Kaya't sa kabila ng mga nagdaang sama ng loob, hindi na siya nagpakita ng kahit anong kalungkutan sa pagkamatay ng isang lalaking palaging naging mabait sa kanya kahit bago pa man sila ikasal. Laging nagmamadali, sabik na si Elena na makaalis. Samantala, si Alfredo ay nakahiga, natrap
at nakikipaglaban para sa bawat hinga sa masikip na espasyo ng kanyang kabaong, mabilis na naghahanap ng paraan para makalabas sa kanyang malupit na kapalaran. Isang pag-asa ang sumik nang magawa niyang igalaw ang kanyang kanang pinky at ang malaking daliri ng kanyang paa. Sa kabila ng matinding kalagayan, pinanghawakan niya ang paniniwala na hindi pa ito ang kanyang katapusan. Diyos ko, tulungan mo akong makahanap ng paraan palabas, dasal niya ng tahimik sa dilim. Pagkatapos ng libing, sina Elena at Pablo na walang tunay na kalungkutan ay sumunod sa karo na nagdadala kay Alfredo patungo sa kanyang bayan upang ilibing siya. Bago sila umalis, nagimbento si Elena ng isang eksenang puno ng luha sa harap ni Danilo, ang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Alfredo, na nagsasabing nais niyang maiparating si Alfredo sa kanyang mga magulang na pumanaw. Danilo, sigurado akong nauunawaan mo, karapatan ni Alfredo na mailibing sa tabi ng kanyang ina, pakiusap ni Elena nang may pekeng lungkot. Oo, Elena, sa kasamaang palad, hindi ako makakasama, kailangan kong pamahalaan ang negosyo. Makikipag-ugnayan ako mamaya, sagot ni Danilo, may halong pagdududa sa tono. Sa ngayon, wala akong ibang iniisip kundi magluksa. Maghihintay ako hanggang maging handa na ako. Dagdag pa niya bago umalis at nag-iisip tungkol sa nakakabahalang galak ni Elena. Tara na, nagmadali si Elena, pilit na pinipigilan ng labis na kasiyahan sa nalalapit na mana. Habang si Danilo ay naglalakad palayo, abala sa pag-iisip, hindi na natili sina Elena at Pablo sa bayan ni Alfredo pagkatapos ng 3 oras na biyahe. Nang kumbinsido na silang patay na si Alfredo, iniwan nila ang libing sa mga tinangkilik nilang manggagawa at umalis nang hindi nakita ang pagpapalibing. Ang mga maghuhukay ng libing, pinamumunuan ni Pedro, ay pinakiusapan na pabilisin ang libing gamit ang dahilan na walang kamag-anak ang namatay. Matapos matanggap ang bayad, naghanda na silang ibaba ang kabaong. Si Pedro na naiintriga at nakaramdam ng awa sa lalaking nasa loob ay nagdasal ng tahimik. Habang nagtatrabaho sila, ang kalangitan ay sumasalamin sa lungkot ng sitwasyon. Ang mga ulap ay nagpapalalim ng malungkot na pakiramdam sa paligid ng libingan. Sa gitna ng mga ito, tumigil si Pedro at nagdasal para sa kaluluwa ng iniwan. Kasabay nito, lumapit ang kanyang pamangkin na si Marisol na nagbigay liwanag sa madilim na tagpo. Ang aso ni Pedro na si Teddy ay tumahol ng masaya sa kanyang pagdating. Tito, akala ko dumaan lang ako dahil bihira ka namang umuwi. Bati ni Marisol na may ngiti, nagbibigay ng maikling pahinga mula sa kalungkutan ng araw. Sumagot si Pedro nang may kislap sa mata. Iha, kung sana ang mga tao ay magpapahinga muna sa pag-alis sa mundong ito, baka makakapagpahinga rin ako. Ang kanyang biro ay nagbigay liwanag sa sitwasyon at parehong tumawa. Huwag mong gawing biro yan, Tito, tawa ni Marisol na nahirapang pigilan ang halakhak. Nang humupa ang kanyang kasiyahan, tumingin siya sa paligid ng tahimik na sementeryo at pagkatapos ay tinuro ang isang nag-iisang kabaong. Tahimik na tahimik ngayon, hindi ko yata nakita ang sino man papunta dito. Anong meron sa kabaong na iyon? Tanong niya, may halo ng pagkakuryoso at hindi komportabling tono. Bakit walang nag-aalaga rito? Dagdag pa niya. Tumingin si Pedro sa kabaong at ipinaliwanag, well, medyo kakaiba ang araw na ito. Isang babae na may matinding pulang buhok at isang lalaki na mukhang kasabwat niya ang dumating kasama ng ilang mga lalaki na may mga damit na pormal. Iniwan nila ang bayad at pagkatapos ay umalis ng mabilis na parang wala. Sabi nila, walang kamag-anak ang namatay. Nakinig si Marisol, ang kanyang mukha ay naging malungkot. Sad naman yan, Tito, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na simpatya.
Nang mga sandaling iyon, nagsimula mag-bark si Teddy na parang nag-aalalang nakiramay sa mga naroroon. Habang ang emosyon ng sandali ay humaplos sa puso ni Marisol, bigla niyang narinig ang kakaibang tunog mula sa loob ng kabaong. Tinutukso at medyo nag-aalala, lumapit siya upang siyasatin ito habang ang mga tahol ni Teddy ay nagiging mas magulo. "Tito, naririnig mo ba yan? May gumagalaw sa loob?" Sigaw niya, ang boses ay puno ng takot. "Talaga?" tanong ni Pedro, nagdududa at lumapit upang makinig ng mas malapitan. "Pakinggan mo nga, Tito," hiling ni Marisol na nakatutok sa mga tunog mula sa loob. Sa loob ng kabaong si Alfredo, na akala ng lahat ay patay na, ay nakaramdam na siya'y na-detect at mas pinagtibay ang kanyang pagsisikap na marinig. Binangga niya ang takip at humingi ng tulong ng mahina ngunit matibay. Hindi nagaksaya ng oras si Pedro at ang kanyang mga kasama at mabilis nilang binuksan ang kabaong. Sa pagkabigla ng lahat, nakita nila si Alfredo na buhay pa. Ang mga galaw ay mabigat at ang mga mata ay puno ng takot. Nagmadali si Marisol patungo sa kanya, ang puso ay tumibok ng mabilis habang ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Nagpumilit si Alfredo na humingi ng tulong, ang mga mata ay puno ng takot. Ang grupo sa paligid niya ay nahirapang tanggapin ang sitwasyon. "Huwag kang mag-alala, nandito kami para tumulong. Huminga ka lang, pakiusap." Ang kanyang boses ay naging liwanag sa gitna ng kaguluhan. Si Alfredo, bagamat mahina, ay desperado na itago ang kanyang pagdurusa. "Pakiusap, huwag ipaalam sa kahit sino," bulong niya, ang hininga ay mababaw. "Sinubukan niya akong ilibing ng buhay. Kung malaman niya nasa panganib ako, hayaan mong isipin niyang patay na ako. Ako na ang bahala sa mga legal na bagay. Pakiusap, ilibing na lang ang kabaong na parang ako'y nandoon pa." Nagpalitan ng tingin si Marisol at ang kanyang tito, ang mga mata ay puno ng tanong. Si Pedro, na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, ay nag-utos sa lahat na umalis at sinigurado silang siya na ang bahala sa natitirang proseso. Tinuloy niya ang paglilibing sa walang laman na kabaong, pinanatili ang ilusyon ng pagkamatay ni Alfredo. Matapos maganap ang lahat, dinala ni Marisol si Alfredo sa lokal na ospital para sa agarang lunas. Pagdating nila sa ospital, mabilis na nakaisip si Marisol ng isang kwento upang itago ang tunay na nangyari. Ipinaliwanag na si Alfredo ay kanyang pinsan na biglang nahulog sa sakit habang bumisita. Dahil sa itsura niyang labis na payat at maputla, nakuha niyang kumbinsihin ang mga staff ng ospital na agaran siyang gamutin gamit ang kanyang pagkakakilanlan sa mga doktor at receptionist. Tiniyak niya sa kanila na kahit walang ID si Alfredo, maaari silang magtiwala sa kanyang salita. Binigyan ng agarang medikal na atensyon si Alfredo dahil sa matinding dehidrasyon, siya ay pinatagal sa EV at kailangan manatili sa ospital para sa pagmamasid magdamag. Pinili ni Marisol na manatili sa kanyang tabi, tinatanaw ang kanyang mahimbing na pagtulog na puno ng mga hiling na humingi ng tulong. Ang kanyang puso ay puno ng awa para kay Alfredo at may luha sa kanyang mga mata. Pinakalman niya ito. "Dapat ay labis ka nang natatakot, pero magiging okay din ito. Labanan mo lang ang dilim na ito. Tinutulungan ka namin ng tito ko. Nandito kami para sa iyo at iingatan namin ang iyong lihim. Kung anuman ang kailangan mo, sabihin mo lang." Matapos mag-refresh, bumalik si Marisol at napansin ang kabataan ni Alfredo. Makapal na kilay, maikling itim na buhok at maputing balat na lahat ay nag-aambag sa kanyang kaakit-akit na seryosong hitsura. Siya ay matangkad, mga 1.80 metro ang taas. "Bakit kaya may gagawa ng ganito sa iyo, bata? By the way, ano ang pangalan mo? Sana makatawid ka sa lahat ng ito balang araw," ang iniisip ni Marisol. Kahit na si Alfredo ay patuloy na natutulog na puno ng magulong mga panaginip.
Pagdating ng umaga at ang unang sinag ng araw ay dumaan sa bintana ng ospital, ang silid ay napuno ng katahimikan. Si Marisol na nakatulog sa isang sopa sa tabi ng kama ni Alfredo ay nagising sa tahimik na kapayapaan ng silid. Si Alfredo, nagising, ay bumulong sa sarili ng maguluhan at nagtataka. Patay na ba ako o nasa ospital ako? Ang kanyang mga mata ay napunta kay Marisol na natutulog malapit at natanto niyang ligtas siya sa ospital. Puno ng ginhawa, ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mukha habang naaalala ang kanyang kagyat na pangangailangan na kontakin si Danilo. Habang nagsisimula ng magising si Marisol, nakaramdam siya ng malalim na pasasalamat para sa tulong ni Marisol. "Nagising ka na," bati ni Marisol na may mainit ng ngiti habang lumapit sa kanya. "Kamusta ka na? Kaya mo bang gumalaw?" "Opo, okay lang ako at kaya ko nang gumalaw," sagot ni Alfredo. Ang mga mata niyang kulay honey ay nagpapakita ng malalim na pasasalamat. "Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Patuloy kong iniisip kung anong ginamit nila para paralayzahin ako ng ganon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ako nga pala si Alfredo." Ngumiti si Marisol, ipinakilala ang kanyang sarili bilang ganti. "Ako si Marisol." "Well, Alfredo, malamang na isang neuromuscular blocker o ilang uri ng lason ang ginamit para pigilan ka habang gising. Pero ang pinakamahalaga, okay ka na ngayon," tinulungan siya ni Marisol. "Parang marami kang alam tungkol dito. Ikaw ba ay isang doktor?" tanong ni Alfredo, ang pagkamakuryos sa kanyang kaalaman. "Hindi, pero laging interesado ako sa medisina. Naisip ko ngang mag-aral ng medisina, pero hindi ko tinuloy," kwento ni Marisol. May bahid ng panghihinayang sa kanyang boses. "Pwede ba kitang hilingin ng isang pabor? Maaari mo bang tawagan ng isang kaibigan kung pinagkakatiwalaan at sabihing pumunta rito?" Taimtim na tanong ni Alfredo. "Siyempre, naalala mo ba ang numero niya?" tanong ni Marisol, handang tumulong. "Oo, madalas ko siyang tawagan." "Narito, tatawagan ko siya para sa iyo at makakapagsalita ka na. Pagod na pagod ako para magsalita ng marami," sabi ni Marisol habang kinuha ang telepono ni Alfredo at ipinasok ang numero. "Danilo, kailangan mong pumunta dito ngayon na. Tungkol ito kay Alfredo," sabi ni Marisol nang direkta sa telepono. "Buhay ba siya?" tanong ni Danilo. Ang boses niya ay matalim at mabilis. "Pupunta na ako," sagot niya na may tigas ng determinasyon. Nang marinig ni Alfredo ito, nakaramdam siya ng malalim na ginhawa. Alam niyang hindi matitinag ang loyalty ni Danilo at makakasandal siya sa kanya sa ganitong kritikal na sandali. Tumingin si Marisol kay Alfredo, ang mga mata ay puno ng alalahanin at tinanong, "Anong susunod na hakbang para sa iyo? Ano ang gagawin mo ngayon?" "Sa ngayon, kailangan ko lang magpahinga hanggang makapag-isip ng maayos. Lubos akong pagod. Marami akong kailangang pag-isipan," sagot ni Alfredo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may determinasyon. "Kailangan mo ba ng tulong na tawagan ko ang ibang tao para makasama ka muna?" tanong ni Marisol, halata ang kanyang pang-aalala. Hindi na kailangan. Kailangan ko lang magpahinga ngayon at hindi pa darating si Danilo." Tinulungan siya ni Alfredo. Ang mga isip niya ay patuloy na nag-uuri. "Babalik ako agad sa bahay at babalik din ako dito." "Sigurado ka bang okay ka lang mag-isa?" tanong ni Marisol. Ang kanyang alalahanin sa kanyang kalusugan ay malinaw sa kanyang tono. "Opo, okay lang ako. Maraming salamat sa lahat, Marisol," sabi ni Alfredo na may mahina ngunit taus-pusong ngiti. Nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanyang malasakit at tulong. Si Alfredo ay nahiga muli sa kama ng ospital, pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Sa tahimik na sandaling iyon, hindi maiwasang mag-isip ni Alfredo tungkol sa surreal na karanasan ng paggising sa isang kabaong. Hindi pa isang araw ang nakalilipas nang tila ang kanyang buhay ay nagtapos na.
Si Alfredo ay nakahiga sa kama ng ospital. Ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay ng kalituhan at pagtataksil. Paano ko pinayagan na mangyari ito ni Elena sa akin? Iniisip niya, ang sakit ay pinapalala ng kanyang kamangmangan sa tunay na intensyon ni Elena. Ang mga akusasyon ng masamang trato, ang mabilis na takbo ng kanilang romansa, lahat ng mga pag-iisip na ito ay umiikot na nagdaragdag ng mga layer ng pagdududa sa lahat ng sinabi ni Elena sa kanya. Ang kanilang relasyon ay parang dumating mula sa wala, mabilis na nauwi sa kasal sa isang bilis na ngayon ay tila nakakatakot. Paano ko ba naman hinayaan na mahulog ako ng ganito kabilis? Tanong niya sa sarili. Mula sa simula, si Elena ay lumapit sa kanya na may nakatagong layunin kahit na hindi siya nakakaalam ng mga posibleng epekto nito noon. Nang unang makilala ni Alfredo si Elena, siya ay nagtatrabaho bilang isang modelo ng larawan para sa brand ng kumpanya niya. Sa kanyang nakakabighaning pulang buhok at matangkad, payat na katawan, siya ay isang presensya na mahirap hindi mapansin. Palagi siyang nagsusuot ng mga damit na pumupukaw ng atensyon at madalas siyang dumadalaw sa gusali ng kanyang opisina na sinasabing para sa mga trabaho, ngunit ngayon ay nauunawaan ni Alfredo na ang kanyang mga layunin ay malayo sa pagiging propesyonal. Habang iniisip ni Alfredo ang kanyang nakaraang pagiging inosente, pinagsisihan niya ang kanyang sarili. Si Elena ay bihasang gumanap ng papel bilang isang dalagang nangangailangan ng tulong, pinapalabas ang kanyang kahinaan at hinihila siya palapit gamit ang kanyang tila pagiging mahina. Nang maging malapit sila, mabilis niyang ipinarating ang kanyang pagmamahal, ibinubukas ang mga lihim na tila ginawa upang palalimin ang kanilang koneksyon. Hindi ko makakaya na magtangkilik ng ganito. Minsan niyang inamin, parang naguguluhan sa sarili niyang nararamdaman. Tao ka at ang mga tao ay umiibig, sagot ni Alfredo. Ang sariling nararamdaman ay nakakasunod sa mabilis na takbo ng kanilang relasyon. Kung alam mo lang ang nakaraan ko, mauunawaan mong mahirap paniwalaan na iniiibig kita, sabi ni Elena. Tinatago ang sarili sa isang belo ng misteryo na ngayon ay mas mukhang manipulasyon kaysa tunay na nararamdaman. Ang tunay na layunin ni Elena ay lumiwanag nang dumalaw siya sa kumpanya ni Alfredo kasama ang kanyang agent at pumasok sa opisina ni Alfredo habang wala siya. Habang ipinapaliwanag ni Danilo ang negosyo sa kanyang agent, si Elena ay tiningnan ang silid at napansin ang isang litrato na hindi inaasahan ay naguugnay ng kanyang nakaraan sa kanyang kasalukuyan. Ang litrato ay naglalaman ng isang larawan ni Alfredo kasama ang kanyang pamilya, kabilang ang kanyang ama, ang mismong lalaki na kinamumuhian ni Elena. Ang pagkakaalam ay tumama sa kanya na parang bagyo, nagdudulot ng halo ng galit at maingat na layunin. "O, pasensya na," sabi niya, nagpanggap na magkamali habang tinumbok niya ang litrato sa isang sandali ng pagkabigla. Habang kinuha ni Danilo ang nahulog na litrato, tiningnan ito ni Elena ng mabuti. "Isa ba sa mga taong ito ang may-ari ng kumpanya?" Tanong niya ng inosente. "Opo, ang may mga mata na kulay honey ay si Alfredo at sila ang kanyang ama na si Ronald, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid." Itinuro ni Danilo na hindi alam na kanyang nakumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki na iniwasan ni Elena. Ang pagsisiwalat na ito ay nagtakda ng stage para sa malamig na plano ni Elena laban kay Alfredo, isang plano na pinalakas ng matinding galit kaysa sa pagmamahal na ipinahayag niya. Si Alfredo ngayon ay nauunawaan ang lalim ng kanyang panlilinlang, ay nakaramdam ng malamig na takot sa kanyang puso. Iniisip ang mga lihim na kasinungalingan at ang delikadong sitwasyon na muntik na niyang malampasan.
Napakagandang makita na may isang batang tao na namamahala ng isang malaking negosyo, komento ni Elena, pinipilit na itago ang kanyang pagkasuklam kay Ronald, ama ni Alfredo. Tumawa si Danilo, sanay nang makarinig ng mga papuri kay Alfredo mula sa mga babae nang hindi alam ang mga lihim na layunin ni Elena. Hindi siya nakapansin sa lumalaking pagka-interes ni Elena dahil hindi na siya nagpatuloy sa kanilang mga photo session o pinalawig ang kanilang profesional na relasyon. Si Elena, na may galit laban sa lalaking iyon, ay nakaisip ng isang plano. Liligayahin ko si Alfredo, pakakasalan ko siya at maghihiganti ako sa pamamagitan niya. Ang kanyang mata ay lumipad habang siya ay nag-iisip. Nang pumasok si Alfredo sa opisina, binati niya ang lahat ng mainit. Tinutukan siya ni Elena, napansin niyang mas kamukha ni Alfredo ang kanyang ina kaysa sa kanyang ama at nagbigay siya ng isang magiliw na ngiti. Binanggit ni Danilo ang agenda ng pagpupulong at ang isang darating na pagpupulong niya kay Alfredo. Nang magsipaghiwa-hiwalay, ang mga iniisip ni Elena ay tumaas sa kanyang paghihiganti. Matapos nilang magtagpo ni Alfredo ng ilang beses sa paligid ng gusali at mag-date, ipinakita ni Elena ang kanyang kwento ng buhay na may kasamang hinagpis upang mapukaw ang simpatya ni Alfredo. Ibinahagi niya ang mga hirap sa nakaraan at ang kanyang paglalakbay patungo sa kasiyahan. Sa isa sa mga sandaling ito, nagdesisyon si Elena na buksan ang kanyang puso ng buo, kaya mas lumapit siya kay Alfredo. Kailangan mong malaman ang isang mahalagang bagay, nagsimula siya. Tinitigan siya ng malalim. Pakiramdam ko'y kailangan kong ibahagi ito sa isang tao. Si Alfredo, nag-aalala, ay sumagot, "Sigurado ka ba? Baguhan pa lang tayo sa isa't isa." Ngumiti siya ng mahinahon, dagdag pa, "Maaari mong pagkatiwalaan ako, ligtas ang iyong lihim sa akin." Ito ay may kaugnayan sa sinabi ko kanina tungkol sa aking hindi pagkakaintindi sa pagiging in love. Ibinulalas ni Elena na naglalayong makuha ang buong pansin ni Alfredo. Ibinahagi niya ang isang masakit na kabanata mula sa kanyang nakaraan. Isang dekada na ang nakalilipas, siya ay nakipagrelasyon sa isang mas matandang lalaki. At ang kanilang mga pagtatagpo ay laging nakatago sa lihim. Nang malaman niyang kasal ito, tinapos niya ang relasyon, ngunit hindi tumigil ang lalaki at nagsimula siyang stalk. Isang gabi, sa madilim na kalsadang madalas niyang tinatahak, sinundan siya nito. Iniwan siya ng isang nakakakilabot na pagbabanta na hindi siya magiging masaya at papatayin siya kung makita siyang kasama ang ibang lalaki. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na galit kay Elena laban sa mga kalalakihan, kaya't nagkulong siya sa bahay ng ilang buwan matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, tinatablan ng matinding kalungkutan. Sa kalaunan, lumipat siya sa bahay ng kanyang tiyahin at unti-unting muling itinayo ang kanyang buhay. Nakatutok sa kanyang karera sa modeling at sinadyang iwasan ang mga matandang lalaki at pinili lamang na makipagtulungan sa mga respetadong ahensya. Sinusabi ko ito sa iyo dahil ikaw ang unang lalaki na pinayagan kong makalapit sa akin mula noon, inamin ni Elena. Ang boses niya ay puno ng bigat ng nakaraan. Nararamdaman ni Alfredo ang tapat na tono ng kanyang mga salita at nadama niyang kailangan niyang suportahan ang lumalalim nilang relasyon na nakikita ang kanyang pagpapahalaga sa pagbabahagi ng mga personal na detalye bilang tanda ng tiwala. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, napansin ni Alfredo ang patuloy na hindi komportabling pakiramdam ni Elena sa mga matandang lalaki. Kaya't inalok niya siya ng suporta at inisip na maaaring mag-seek siya ng therapy. Bagamat nag-aalala sa pagkawala ng privacy.
Habang umuusad ang kanilang relasyon, mas naging madalas ang mga pagbisita ni Elena sa bahay ni Alfredo at nagsimulang maglabasan ang mga usapin tungkol sa kasal. Bagamat palabas na tila nagpapagaling si Elena, ang layunin niya ay paghihiganti na may layuning makita si Alfredo na magdusa. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na intensyon, totoo ang lahat ng kanyang ibinahagi kay Alfredo. Si Alfredo na tapat na umiibig ay nag-propose kay Elena. Ang kanilang unang mga buwan ng kasal ay tahimik. Mas naging kasali si Elena sa negosyo na pag-aari ni Alfredo. Ngunit tumaas ang tensyon nang banggitin ni Alfredo ang pagbabalik ng kanyang ama mula sa ibang bansa. Si Elena, na naguluhan sa balita ng pagbisita ng ama ni Alfredo, ay sinubukang itago ang kanyang hindi pagkakasundo na inisip ni Alfredo na dulot ito ng kanyang traumatic na nakaraan. Upang mapawi ang kanyang alalahanin, inalok niyang manatili sa isang hotel ang mga magulang nito dahil sa kakulangan ng espasyo. Ngunit mabilis na tinanggihan ni Elena ang pangangailangan. Dumating ang trahedya nang ang ama ni Alfredo ay mamatay sa isang aksidente sa sasakyan. Habang labis na nalungkot si Alfredo, si Elena ay lihim na nakaramdam ng ginhawa at ginamit ang isang peking photoshoot bilang dahilan upang hindi dumaan sa burol na nagpapakita ng di tunay na pakikiramay. Nang bumalik si Alfredo mula sa pagluluksa sa kanyang ama, napansin niyang kakaiba ang ugali ni Elena na puno ng mga bangungot kung saan siya ay magigising na takot, namumurming, sinabi niyang papatayin niya ako. Walang kaalaman sa mga tunay na problema, binigyan ni Alfredo si Elena ng gamot upang makatulong na matulog ng mas maayos. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, nagbago ng malaki ang ugali ni Elena. Naging malayo siya at agresibo. Madalas na umuuwi ng hating-gabi mula sa trabaho nang hindi ipinapakita kay Alfredo ang pagmamahal na dati niyang ginagawa. Sa kabila ng mga pagsubok ni Alfredo na makipag-usap at aliwin siya, nanatiling malamig si Elena, paulit-ulit na itinatanggi ang kanyang pag-uugali bilang isang pansamantalang yugto. Si Alfredo, na nadarama ang kawalan ng magagawa, ay nagpasya na bigyan siya ng espasyo, iginiit ang kanyang desisyon na hindi mag-seek ng therapy. Sa panahong ito, ang buhay ni Elena ay kumuha ng mas madilim na direksyon. Nakipagrelasyon siya kay Pablo, isa pang modelo, na walang pag-iingat na sumabak sa isang pisikal na relasyon at hindi pinapansin ang kanyang kalusugan na parang sinusubukan niyang takasan ang mga trauma ng nakaraan. Gumawa siya ng mga dahilan tungkol sa mga photoshoot sa malalayong syudad upang ipaliwanag ang kanyang mga matagal na pagkawala. Nagtatagal ng mga 6 na buwan, araw kasama si Pablo, at ipinagkakatiwala sa kanya ang kanyang mga plano ng paghihiganti. Itinuturing siyang isang kusang kasabwat sa kanyang mga scheme. Sabihin mo lang kung anong dapat gawin, wika ni Pablo, sabik na makilahok sa anuman ang plano ni Elena para sa kasiyahan nito at pangako ng kita. Habang lalong lumalayo si Elena, naramdaman ni Alfredo ang lalalim na agwat sa pagitan nila, kaya't nagdesisyon siyang mag-reach out ng maraming beses. Matapos ang 1 linggo, nagbalik si Elena sa bahay, nagpasya na harapin at alisin ang pinagmumulan ng kanyang mga bangungot, mga pananaw kay Alfredo na ama na nagsasabing iwanan na siya. Sa wakas, magkakaroon na siya ng kapayapaan, wika niya ng may kasamang nakakatakot na kaisipan, na may kasamang kamatayan sa kanyang madilim na mga plano. Sa kabila ng kanyang masamang intensyon, nagkunwari si Elena ng normal na ugali nang bumalik siya. Niyakap si Alfredo habang tinatago ang kanyang mga tunay na layunin. Iminungkahi niyang mag-order ng pizza at pumili ng alak na nagkukunwaring bumalik sa kanilang mas masayang mga araw. Si Alfredo, na desperado para sa reconciliations, ay tinanggap ang kanyang mga kilos.
umaasang magbabalik ang kanilang relasyon. Samantala, si Elena ay nagbihis ng provocatively at kumilos ng may pahiwatig. Pinanatili ang pagpapanggap ng normal na pag-uugali habang naghahanda siyang maglingkod ng alak. Nararamdaman ni Alfredo na may kakaiba, ngunit hindi niya mahanap kung ano ito. Kaya't pinili niyang maniwala na nagsisikap si Elena na magtulungan. Sa kanyang mungkahi, nagpunta siya sa shower upang mag-refresh habang si Elena ay nagtangkang manghimasok sa kanyang inumin. Sana sapat na ito, mumurming niya, umiinom mula sa kanyang sariling baso upang panatilihin ang pagpapanggap. Nang bumalik si Alfredo, bagong paligo at hindi nagdududa, iniabot sa kanya ni Elena ang alak na may halong lason. Bago siya makainom, yumakap siya para maghalik, isang diversion upang hindi na mangailangan ng higit pang pagmamahal kapag nagsimula ang kanyang plano. Habang sinusubukan ni Alfredo makipag-usap pagkatapos inumin ng alak, tinanong niya si Elena tungkol sa araw niya. Si Elena, na nagkunwaring masaya, ay nagbigay ng kasinungalingan. Napakaganda at puro babae ang crew, sabi niya, sinusubukang kumbinsihin siya. Tinapos ni Alfredo ang kanyang baso at mabilis na pinuno ni Elena ito habang ang doorbell ay tumunog, tanda ng pagdating ng kanilang pizza. Tumanggi si Alfredo at ipinilit na siya na lang ang kukuha nito, ngunit pagkabalik niya, nakaramdam siya ng matinding antok at tuluyang humandusay sa sofa. Ang kanyang ulo ay napunta sa mga hita ni Elena. Sana matulog ka magpakailanman, mahal, naisip ni Elena, kontento sa nangyayaring kaganapan. Tara, kain tayo bago tumigas ang keso, pilit niyang sinabi, nagkunwaring normal. Akalain mo na miss ko ito, tayo na magkasama, bulong ni Alfredo. Ang kanyang boses ay nagiging mahina habang tinatamaan na siya ng epekto ng gamot. Nahihilo ako, matagal na since huling uminom. Dagdag pa niya, unti-unting sumusuko sa pamamanhid na kumakalat sa kanyang katawan. Mabilis siyang nakatulog sa mga hita ni Elena at hindi na muling magising. Sa loob ng ospital, muling nakaramdam ng malay si Alfredo at dahan-dahang naaalala na ang huling sandali ng kanyang pagiging gising ay kasama si Elena na nasa ilalim ng impluensya ng lason na alak. Ang tanging natatandaan niya ay ang boses ni Elena na narinig niya sa kung anong pakiramdam ay ang kanyang burol, isang surreal at nakakatakot na karanasan. Biglang pumasok si Danilo sa silid, ang mga mata ay puno ng luha nang makita ang kanyang kaibigan na buhay, ngunit nasa ganitong kalagayan. Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo? Tanong niya, labis na nagulat sa pag-iisip na baka si Alfredo ay nailibing ng buhay. Ayos lang na ngayon, pinakalma siya ni Alfredo, handang ibahagi ang lahat. Kamusta na ang kumpanya? Tanong niya, nagpalipat sa mga praktikal na usapan. Pinapalagay na patay ka na, ipinaliwanag ni Danilo. Nakipag-usap ako sa abogado, dagdag pa niya, ang boses ay nanginginig dahil sa emosyon. Si Alfredo, nang makita ang pagkakataon, ay inutusan si Danilo na pamahalaan ang kumpanya gamit ang kapangyarihan ng abogado na ibinigay niya para sa ganitong sitwasyon. Pero paano si Elena? Tanong ni Danilo. Kitang-kita ang pag-aalala sa papel ni Elena sa lahat ng ito. Makakamtan niya ang nararapat sa kanya, matigas na sagot ni Alfredo. Gamitin mo ang kapangyarihan ng abogado at kunin ang pamamahala. May nakalaan akong mga arrangement sa aking will para ipamana sa iyo ang kumpanya sakaling may mangyari sa akin. Ang kapatid ko sa Europa ay wala ng papel at ang ina ko ay kasama niya. Si Danilo, na patuloy na emosyonal, ay tinanggap ang responsibilidad, bagamat labis ang pag-aalala sa mga nangyari. Ikinwento ni Alfredo ang buong insidente at si Danilo ay naiyak dahil sa pagtataksil at ang iniisip na pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Ipinangako ni Danilo na susuportahan ang investigasyon sa tangkang pagpatay
at nagdesisyon siyang mangalap ng ebidensya laban kay Elena at Pablo. Habang pinag-uusapan nila ang mga seryosong bagay na ito, pumasok si Marisol at ang kanyang presensya ay nagbigay ng pag-asa. Ito ang nagligtas sa akin, sabi ni Danilo. Ipinakilala si Marisol na ang pagsusumikap na magsiyasat ay nagbigay daan sa pagliligtas kay Alfredo. Talaga, may napakagaling kang intuwisyon, puri ni Danilo kay Marisol, nagpapasalamat sa kanyang mahalagang papel sa paghahanap ng katotohanan. Sinusundan ko lang ang aking puso at mukhang ganoon din kayo. Marahang boses na nagmula kay Marisol, napansin ng mga kaibigan na nagbiro at natatawa sa kanyang sinabi, "Walang dapat ikabahala. May paraan ng katotohanan para magningning tulad ng araw. Hindi ito kayang itago magpakailanman." Ang kanyang ngiti ay mainit, pinapalakas ang kanilang tiwala. "At saan ka magpapalipas ng gabi?" tanong ni Alfredo, interesado sa mga susunod na plano ni Danilo. "Sa bahay ko muna, pwede siyang manatili sa akin," mabilis na sagot ni Marisol. Tiningnan lang siya ni Alfredo. Ang ekspresyon ay puno ng naguguluhang sorpresa. Pinapayagan si Marisol na manguna sa kanilang usapan bago ito umalis at iniwan ang dalawa magkasama. Nagdesisyon si Danilo na manatili magdamag upang tumulong sa gastusin sa ospital at samahan ang kaibigan. Nagpalipas sila ng mahabang oras ng pag-uusap ng gabing yon, kung saan napansin ni Danilo ang pag-aalangan ni Alfredo na matulog. "Huwag mag-alala, nandito ako para sa iyo. Walang mangyayari. Pahinga ka lang." Pinakalma siya ni Danilo. Hindi alam ang lalim ng kalungkutan ng kaibigan. Kinabukasan, dumaan si Marisol sa ospital upang kunin si Alfredo at inanyayahan si Danilo sa kanyang bahay para sa almusal at upang ipakita ang daraanan para sa mga susunod na pagbisita. Tinanggap ni Danilo ang imbitasyon at sabay silang umalis mula sa ospital at si Pedro ay naroon na. Masaya na makita si Alfredo na masigla. Nanatili si Danilo malapit kay Alfredo, nag-aalok ng suporta at ipinakita na tinulungan siya sa paglakad. Binanggit niyang nagdala siya ng mga damit kay Alfredo ayon sa payo ni Marisol na kakailanganin ito. "Magpahinga ka muna." Nagluto si Marisol ng itlog at bakon at may sariwang kape. Inaalok ni Pedro ng may kalmadong tono. "At kamusta ka na, batang lalaki?" tanong niya kay Alfredo. "Okay lang po, Mr. Pedro, bagamat hindi ko pa kayo na ipapasalamatang mabuti," sagot ni Alfredo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Walang anuman. Ang buhay ay isang malalim at banal na regalo na madalas ay hindi natin kayang ipaliwanag o ilarawan gamit ang mga salita na laging mahirap ipahayag. Yakapin mo na lang ang bagong simula at laging makinig sa iyong puso," payo ni Pedro at nagpaalam. "Pahinga muna ako, may pupuntahan pa akong sementeryo. Magandang araw," dagdag pa niya bago siya umalis. "Paalam, Tito, at huwag mong kalimutan ang ating kasunduan." Hinalikan siya ni Marisol sa noo bago umalis. Si Pedro ay tumayo upang umalis at sinundan siya ni Teddy. Nagpalitan ng mga titig sina Alfredo at Danilo, kaya't nagsalita si Marisol upang sagutin ang hindi na kailangang tanong. "Bago pa kayo magtanong, bibigyan ko na kayo ng kasagutan." Wika niya na may kasamang tawa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso nang mag-isip siya tungkol sa pinagdaanan ni Alfredo. "Inutusan ko siyang inspeksyunin ang bawat kabaong ng maigi at yun na ang ginagawa niya mula noon," ibinahagi niya, tumutukoy sa mga kamakailang karanasan ni Alfredo. Tumingin si Alfredo, may kaunting kalungkutan sa kanyang mga mata at nagpasalamat kay Marisol sa kanyang suporta. Upang mapagaan ang usapan, tinanong ni Danilo ang susunod nilang hakbang. Binanggit niya ang mga koneksyon sa mga pulis na nakatrabaho ng kanyang yumaong ama.
Kung ibabahagi ko ang kwento natin at itutok ang aking koneksyon kay Alfredo, sigurado akong tutulungan nila tayo. Mungkahi ni Danilo, iniisip ang mga legal na reperkusyon para kay Elena. Imungkahi ni Marisol na isang strategic na hakbang. Baka kapag tinawagan natin siya at ipagpalagay na alam natin ang lahat, matatakot siya at magpapaamin. Pwede nating ayusin ang isang pagpapakita sa kanya, dala ang mga kamera at recorder para makuha ang lahat. Parang magaling ka dito, sabi ni Alfredo at tumawa. May mga bagay siyang inamin sa akin na sa tingin ko ay tanging ang kasama niya sa kabaong ang nakakalam. Dahil narinig ko sila, ibinunyag ni Alfredo na nakikita ito bilang taktikal na kalamangan. Anong sinabi niya? Tanong ni Danilo ng sabik. Lumapit siya kay Marisol. Ikinwento ni Alfredo ang isang nakakatakot na lihim na ibinahagi ni Elena tungkol sa pagiging tinrato ng masama ng isang mas matandang lalaki. 10 taon na ang nakalilipas. Isang lihim na ibinulgar niya dahil sa pagkahulog niya sa lalaki. Inilarawan ni Alfredo ang takot ni Elena sa mga matandang lalaki, lalo na sa mga kahawig ng kanyang ama na madalas magdulot ng mga bangungot, lalo na pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Isang burol na ayaw niyang puntahan kung haharapin ko siya gamit ang lahat ng impormasyong ito. Saan natin siya maaaring makaharap? Ininterview ni Marisol. Paano kung sa bahay ng boss ko? Bigla namang nagbago ng paksa si Danilo. Di ba babalik na ang nanay mo mula sa Europa? Ipinaliwanag ni Alfredo na pinili ng kanyang ina na pahabain ang pananatili, mas gustong makasama ang kanyang kapatid kaysa mag-isa sa bahay niya. At nasaan ang bahay ng iyong ina? Tanong ni Marisol. Mga 100 kilometro mula dito. Pagtataya ni Alfredo, naglaan sila ng oras upang pinuhin ang kanilang plano. Sa kalaunan, nagpaalam si Danilo, nangangakong babalik kasama si Marisol at isang pulis na kaibigan upang tapusin ang usapin ng tiyak. Samantalang pinag-uusapan nila ni Marisol ang posibilidad ng pagpapahinga ni Alfredo. Papasok kita sa kwarto mo, alok niya ng mahinahon. Salamat, sagot ni Alfredo, sumunod sa kanya papunta sa isang maayos na kwarto na may kaunting gamit, isang kama na may maayos na kumot, isang aparador sa kaliwa at isang mesa malapit sa bintana. Inalok ni Marisol na ayusin ang kanyang mga damit, ngunit magalang na tinanggihan ni Alfredo. Iniwan siya upang magpahinga at siya ay bumalik sa kusina. Sa loob ng 2 araw, naging komportable si Alfredo sa presensya ni Marisol. Karaniwan niyang itinali ang buhok sa isang bun at simpleng nagsusuot ng mga damit, palaging maasikaso at maunawain. Nagkainteres si Alfredo tungkol sa kanyang propesyon at malapit na siyang magtanong ng si Marisol, tila inaasahan ang kanyang tanong, ay iniimbitahan siya na magkape sa kusina. Isa akong psychologist, Alfredo. Pumili ako ng ilang araw na pahinga para suportahan ka. May kasamahan akong kaibigan sa opisina at na-reschedule ko na ang mga pasyente ko para sa susunod na linggo. Ipinaliwanag niya ng mainit, ang kanyang mga mata ay malumanay. Ang galing! So, nag-shift ka mula sa medisina patungong psychology? Tanong niya ng puno ng interes. Opo, pero may mga dahilan ako para magbago, sagot ni Marisol nang may banayad ng ngiti. At ano ang mga dahilan na yon? Tanong ni Alfredo, lalo pang tumindi ang kanyang pagkama-curious. Ibabalik ko sa iyo ang sagot na yan isang araw, sagot ni Marisol nang may katatagan. Ngayon, mas interesado akong malaman kung paano ka nararamdaman talaga, sabi niya. Ang kanyang mata ay kumikislap, nagpapakita ng kanyang profesional na malasakit. Ipinagtapat ni Alfredo na nahirapan siyang makatulog sa nakaraang ilang araw, nagigising tuwing oras at pakiramdam niya'y nalilito bawat beses. Nakaramdam din siya ng patuloy na pagkapagod kasama ang pananakit ng ulo at tiyan. Alfredo, simula ni Marisol, ang tono niya ay nagiging seryoso. Ang nararamdaman mo
Ang mga pisikal na sintomas ay karaniwan sa mga kaso ng post-traumatic stress na madalas sumusunod pagkatapos ng matinding trauma. Mukhang may mga flashback ka o bangungot, paliwanag niya ng may diin. Yan nga, umamin siya tumingin sa ibaba. Hindi ko kayang ilarawan. Lahat ay pakiramdam na nakakalito at nakakatakot sa loob. Ibinahagi niyang bukas. Lumapit si Marisol at niyakap siya. Pinapalakas ang kanyang loob na hindi siya nag-iisa at handa siyang suportahan siya sa kanyang paggaling, parehong pisikal at emosyonal. Tumayo sila doon ng ilang saglit, nagbabahagi ng katahimikan na nakakatulong sa kanya at tila ayaw niyang pakawalan. Tara, maginhawa tayong huminga ng sabay. Iminumungkahi niya, nagsimula ng isang mabagal at nakaka-relax na ritmo. Isipin ang mga mukha ng mga mahal mo, isipin ang hinaharap at hawakan ang mga positibong alaala. Gabay niya sa kanya, layuning mailipat ang focus mula sa mga traumatic na karanasan. Pagkatapos nilang maghiwalay mula sa yakap, ang mga mata ni Marisol ay puno ng luha. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko, inamin niya, ang boses ay puno ng kahinaan. Hindi ko pa naranasan na maging ganito kalantad, ngunit ganito rin kalakas ang pakiramdam ng pagiging suportado. Nagyakap silang muli, si Alfredo ay nakakaramdam ng kaluwagan sa kanyang mainit na yakap at ang pag-asa na ibinubunga nito. Marisol, may ibibigay akong bagay sa iyo, sabi ni Alfredo, kumuha ng isang maliit na kahon at inabot ito sa kanya. Sa isang naguguluhang ekspresyon, binuksan ni Marisol ang kahon at natagpuan ang isang journal at isang panulat. Ang kanyang ekspresyon, puno ng kuryosidad, ay nagbigay daan sa mabilis na paliwanag mula kay Marisol. Ito ay isang journal, paliwanag ni Marisol nang may lambing. Gusto kong gamitin mo ito upang ipahayag ang nararamdaman mo, anumang oras na kailangan mo ng kapayapaan. Isulat mo ang iyong mga araw, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga kalungkutan, isang paraan upang ilabas ang mga nararamdaman mo. Ang tawa ni Alfredo ay may halong hindi komportabling pakiramdam. Hindi ko naisip na magtago ng journal, inamin niya. Pero siguro makakatulong ito bilang isang uri ng therapy. Susubukan ko, lalo na't nandyan ka para gabayan ako kung komportable kang magbahagi pa ng higit. Nandito ako para suportahan ka, pinatibay ni Marisol, tumangon ng matatag. Tulad ng pag-uusap nila, tumawag si Danilo upang magbigay ng update sa kanilang plano. Papunta na siya upang isakatuparan ito. Ibinahagi ni Marisol na mayroon siyang mga kamera at recorder na karaniwang ginagamit sa therapy sessions na may pahintulot ng pasyente na maaaring magamit ngayon. Ipinahayag din niya ang plano niyang makipag-ugnayan kay Elena nang may pagkaunawa dahil baka siya rin ay may mga pinagdadaanan. Si Alfredo, bagamat unang nagulat, ay nagtitiwala sa kalmado at maingat na pamamaraan ni Marisol. Nababahala ako dito pero nagtitiwala ako sa opisyal na dadalhin ni Danilo. Pumunta na tayo sa bahay ng nanay ko, handa na akong tapusin ang bangungot na ito, pahayag ni Alfredo. Ang boses ay puno ng determinasyon. Pagdating nila sa lumang bahay, bumalik ang mga magagandang alaala kay Alfredo. Hiniling niya kay Marisol na tulungan siyang palabasin ang hangin sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana at kinuha ang susi mula sa karaniwang taguan nito sa ilalim ng isang paso. Pinanood ni Marisol ang mahinahong ekspresyon ni Alfredo habang siya ay ngumiti. Tiyak ka ba na gusto mong malaman ni Elena kung saan ang bahay na ito? Tanong ni Marisol nang may pag-aalalang tono. Oo, kailangan ko siyang patagilid dito. Tapos na ako sa kanya. At kapag naaresto siya, hindi na siya magiging banta. Sagot ni Alfredo nang may kumpiyansa. Tumango si Marisol, iniwasan ang karagdagang tanong. Pinili nila ang pinakamagandang lugar upang mag-set up ng mga kamera at recorder.
Di nagtagal, dumating si Danilo kasama ang opisyal ng pulis. Maingat na ipinaliwanag ni Alfredo ang kanilang plano. Tinutukan ito ng opisyal at sumang-ayon sa plano nila, tiyak na magiging solidong ebidensya ang mga recording. Matapos tiyakin ang lahat, pinatibay ng opisyal ang kanyang suporta kay Danilo at naghintay ng signal upang kumilos. Nagbigay pa ng mas nakakabahalang balita si Danilo. Hinarap siya ni Elena na nagtatanong tungkol sa hinaharap ng kanilang relasyon ni Alfredo. Nang malaman niyang magkakaroon ng pagkaantala sa kanyang mga plano sa legal na aspeto, nagkaroon siya ng eksena at nag-hire ng abogado, ngunit nalaman niyang hawak ni Danilo ang kapangyarihan ng abogado. Hindi niya kayang intindihin kung paano ko nakuha ang kapangyarihan na ito. Mabuti na lang at pinirmahan mo ito nung ikaw ay maayos pa. Sinabi ni Danilo na may bahid ng galit, isang bagong damdamin para sa kanya. Makakamtan niya ang nararapat sa kanya. Manatili tayong kalmado, Alfredo, mahinahon na paalala ni Marisol. Handa na ako anumang oras, gawin na natin ang tawag, sabi ni Alfredo, sabik nang makita ang katapusan ng malupit na kabanatang ito. Oo, tawagan mo siya. Gusto ko makita na mapanagot ang mandaraya na iyon, sinabi ni Alfredo ng matatag. Nanatili si Danilo sa kanyang tabi upang magbigay ng suporta habang tinatawagan ni Marisol si Elena. Matapos ang ilang ring, sumagot si Elena. Huminga ng malalim si Marisol at nagsalita ng may sinadyang kalmadong tono. Hello Elena, ito si Marisol. Kailangan nating magkita upang pag-usapan kung paano mo inilibing ng buhay ang iyong asawa. Elena, sagot nito, ang tono ay nakakabahalang kalmado. Tumahimik ang linya ng telepono habang ipinaliwanag ni Marisol ang plano. Ipadadala ko ang address at magkikita tayo bukas ng 5:00 ng hapon. Kung hindi ka darating, hahanapin ka ng pulisya at hindi magiging option ang tumakas, maring sinabi niya. Upang lalo pang pataasin ang takot ni Elena, nagdagdag si Marisol ng kasinungalingan tungkol sa paghingi ng pera upang panatilihin ang pekeng blackmail. Dapat si Pablo ay pumunta din o pareho kayong mawawala, banta niya, bago ipatigil ang tawag. Ipinasa ni Danilo ang detalye ng pagpupulong sa kanyang kaibigang pulis na nag-note ng plaka ng kotse ni Elena at tahimik na sinundan siya. Sa isang gasolinahan, nakita ng pulis na nag-aaway sina Elena at Pablo. Sobrang ayaw ko sa mga bagay na ito. Sino itong tanga na nanghihingi sa akin? Sigaw ni Elena. Babaan mo ang boses mo, magpagasolina na lang tayo at umalis na, sabi ni Pablo, na pilit pinapalma ang kanyang galit. Hindi nila alam na may surveillance at nagpapatuloy sila papunta sa ibinigay na address. Pagdating nila sa tila walang tao na bahay, kumatok si Elena sa pintuan, si Pablo ay nag-aalangan sa likod niya. Binasbasan sila ni Marisol kung saan naghihintay sina Alfredo at Danilo sa madilim na sulok. Ang pulis na nakita silang pumasok ay tahimik na nagtakda ng posisyon sa likod ng bahay. Ito si Marisol, sabi ni Elena. Hindi isang tanong kundi isang pahayag nang pumasok sila. Oo, ako nga at hindi ko masasabing natuwa akong makilala ka, sagot ni Marisol ng malamig, ang tingin niya ay matalim. Ano ang gusto mo mula sa akin? Paano mo ako nakilala? Tanong ni Elena, ang galit ay halata sa kanyang boses. Si Marisol, na nanatili sa composure, ay simpleng sinabi ang kanyang layunin na maintindihan kung paano inasphyxiate ni Elena ang kanyang asawa at inilibing ng buhay. Nagbago ang ekspresyon ni Elena, tumingin siya kay Pablo at pagkatapos ay bumalik kay Marisol. Saan mo narinig ang ganoong bagay? Nagkamali sa tono ni Elena na nagsimulang magpanggap bilang isang biktima. Alam ko ang lahat, Elena. Ikaw ay buntis nang bisitahin mo ang ampunan 10 taon na ang nakalilipas. Iniwan ang bata doon sa 9 na buwan. At 10 taon na ang nakalipas,
Pinakasalan mo si Alfredo, naghanap ng paghihiganti dahil ginulangan ka ng kanyang ama na si Ronald. Panahon na upang umamin ka, mariing sinabi ni Marisol, binubuksan ng mga lihim ng nakaraan ni Elena na hindi alam ni Alfredo. Napalakas ang tensyon sa silid habang ang peke ni Elena ay nagsisimulang mabiyak sa bigat ng mga pahayag ni Marisol. Ang pag-amin ni Elena na puno ng emosyon ay tumambad ng mabigat sa silid. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Baliw ka ba? Opo, tinrato nga ako ng masama ng ama niya. Patay na ang tanga na yon ngayon. At oo, gusto ko ng paghihiganti kay Alfredo dahil sa kanya. Kinamuhian ko si Alfredo. Gusto ko siyang magdusa. Kailangan kong makuha ang tiwala niya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga lihim, pero hindi ko kailanman ipinakita ang tunay kong sarili, inamin niya. Ang boses ay puno ng galit habang naglalakad-lakad siya ng magulo. Habang siya'y gumagalaw, ang mga pinigil na frustrasyon ay lumabas. Inilahad niya kung paano nabago ang kanyang buhay dahil sa galit kay Alfredo's ama, kung paano naging hindi matiis ang kanyang pagkamuhi sa mga kalalakihang tulad niya. Ang batang iniwan niya ay bunga ng pagkakamali at hindi niya kayang tanggapin ang pasanin ng pagiging ina noon. Kay Alfredo, nakita niya ang kasangkapan para sa kanyang paghihiganti, hindi naramdaman ang tunay na pagmamahal sa kanya. Nagmumula ang mga luha habang inilalarawan niya kung paano pinilit ipainom kay Alfredo ang lason, umaasa na hindi na ito magigising. Sa gitna ng kanyang kaguluhan, nagsimulang magtapon ng mga bagay. Ang mga sigaw at hiyaw ay puno ng hindi mapigilang galit. Nakatayo si Pablo, hindi makapagsalita, natatakot na makialam. Bakit ganito ka bagsik, Elena? Nasisiyahan ka ba sa pagtatangkang patayin si Alfredo? Nakapagbigay ba ito ng kapayapaan sa iyong puso? Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay isang malumanay na kaibahan sa kaguluhan ni Elena. Sa pagkakataong ito, syempre hindi. Pakiramdam ko marumi. Umiiyak si Elena. Inamin ang kanyang panloob na labanan. Hindi ako tinutulan ni Alfredo. Sumunod na lang siya sa kung anong gusto ko. Hindi ko nga alam kung gaano siya naniniwala. Huminto siya, napaisip. Paano mo naman kaya pagkatapos na ipakita niya ang kabutihan sa iyo? Tanong ni Marisol. Hinihikayat siyang magpatuloy. Ang mga pagsabog ni Elena ng galit ay pinapalitan ng malalim na kalungkutan, nagpapakita ng kanyang magulong kalagayan. Inamin niyang ang kanyang mga panaginip ay ginigipit ng kanyang mga ginawa, ngunit hindi siya nakakaramdam ng tunay na pagsisisi. Sa gitna ng kanyang kaguluhan, nagsimula siyang magbukas ng higit pa sa inaasahan niya, marahil dahil sa eksperto ni Marisol sa paghawak sa krisis. Nandito ako para tulungan ka. Isa akong psychologist, paalala ni Marisol ng mahinahon. Psychologist? Ayos, pinapaamin mo ako sa isang krimen at sasabihin mong gusto mong tumulong, sagot ni Elena. Ang galit ay ramdam habang siya'y papalabas na. Wag, maghintay ka. Gusto kong ipakilala sa iyo ang isang tao. Pilit ni Marisol na pigilan ang pag-alis ni Elena. Sa puntong iyon, lumabas si Alfredo mula sa ibang silid, bahagi ng isang maingat na inihandang pagpapakita. Namutla si Elena, ang puso'y tumigil ng sandali nang makita niyang buhay si Alfredo. Bumulusok siya sa isang silya, ang pagkabigla ay sumakop sa kanya. Nabasag ang tensyon nang pumasok ang pulis mula sa kusina, buo ang lakas ng batas. Elena, arestado ka sa tangkang pagpatay, anunsyo ng pulis. Ang katotohanan ng pagkakaligtas ni Alfredo, ang konkretong patunay ng kabiguan ng kanyang plano, ay nagpatigil kay Elena. Ang pagkabigla ay malalim. Ibinanggit ng pulis ang mga ebidensya ng kanyang krimen, habang ang matatag na tingin ni Alfredo ay nag-uukit sa kanya. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo, sinabi ni Alfredo. Ang tono ay matibay at tumingin kay Pablo nang may galit. Bago siya dinala, nakita ni Elena ang isang larawan ni Ronald. Sumigaw siya,
Ang mga salita ay puno ng poot. Sinira mo ang buhay ko. Sana nandoon ka sa impyerno. Hinahamak ko kayo, lahat kayo. Habang siya ay dinadala palabas, ang mga ilaw ng pulis ay kumikislap. Sumunod si Pablo, nakapaloob sa isang tahimik na takot. Lumapit si Danilo kay Alfredo na halatang nababahala. Ang balat ay maputla. Ang yakap ni Danilo ay nagbigay ng aliw. Nararamdaman ni Alfredo ang pagkahilo, ang pakiramdam ng pagkahulog. Si Marisol, na palaging mapagmatyag, ay ginabayan siya papunta sa sofa upang magpahinga. Ipinahayag ni Danilo ang kanyang mga alalahanin kay Marisol. Nag-aalala ako, hindi siya mukhang handang bumalik sa normal na buhay. Sumagot si Marisol ng isang ngiti na nagpapalakas ng loob. Ako ang bahala sa kanya, Danilo, huwag ka mag-alala. Narinig ni Alfredo ang pag-uusap at nagsabi, hindi mo ba narinig? Sabi niya, psychologist siya. Sumangayon si Danilo na pagod, ngunit magaan ang pakiramdam, so nasa mabuting kamay ka. Lumipas ang oras at sa ilalim ng pangangalaga ni Marisol, nagsimula ng maghilom si Alfredo. Bumalik sila sa bahay ni Pedro kung saan tinulungan ni Marisol si Alfredo sa kanyang therapy na nakatuon sa kasalukuyan at mga future na kaligayahan. Mas lumapit si Pedro, nagbahagi ng mga kwento upang matulungan si Alfredo na harapin ang mga hamon sa buhay. Magbabayad na ako, Tito. May reading project ako ngayon sa ampunan. Anunsyo ni Marisol isang araw. Pwede ba akong sumama? Tanong ni Alfredo, sabik makibahagi sa mundo ni Marisol. Oh, maganda sigurong makasama ka doon. Sigurado ka bang handa ka na? Tanong ni Marisol. Higit pa sa dati. Kailangan ko nang magsimulang bumalik sa buhay ko at gusto kong magsimula sa pagpunta sa ampunan kasama ka, sabi ni Alfredo, isang bagong kumpiyansang bumangon sa kanyang tinig. Dinala ni Marisol si Alfredo sa ampunan at ibinahagi kung bakit may malalim na kahulugan ang lugar sa kanya. Ikinwento niya kung paano ang kanyang ina na dating ulila ay inampon ng ina ng kanyang tiyuhin na si John sa edad na 9. Nagbigay sa kanya ng labis na saya ang tahanang ito at nang mag-asawa siya sa tatay ko, masigasig siyang naging volunteer dito. Natuwa ang staff sa pagbabalik niya at pagtulong sa mga bata. Nagturo siya sa elementary school sa umaga at ginugol ang mga hapon dito sa ampunan. Paliwanag ni Marisol, puno ng nostalhiya. Paano mo nakilala si Elena? Tanong ni Alfredo. Ikinwento ni Marisol ang isang aksidenteng pagkikita. Ito ang araw na bisitahin ko ang libingan ng tiyuhin ko. Nakita ko si Elena mula sa malayo sa sementeryo. Parang may kakaibang pakiramdam, kaya huminto ako. Hindi ko nilapitan dahil nandun ako para sa tiyuhin ko. Ngunit nang bumalik ako, siya lang ang nandoon. Detalyado niya ang kanyang nakakagulat na pagkakatuklas. Nagpatuloy si Marisol, ibinahagi na ipinakita sa kanya ni Danilo ang larawan ni Elena na nagbigay daan upang maalala niya ito noong binisita niya ang bahay ng ina ni Alfredo. Nagbigay ako ng donasyon sa ampunan nang makita ko si Elena na minamadali ang pag-iwan ng isang bata sa labas at nagmamadali. Ako ang nagdala ng bata papasok. Nang subukan kong hanapin si Elena, wala siya doon. Bumalik sa akin ng alaala na yon bago ako pumasok sa bahay mo, inamin ni Marisol. Pasensya na pero kinakailangan naming harapin ang mga masakit na alaala upang makuha ang katotohanan, wika ni Marisol na nag-pause sandali. May isa pa bang bagay na ikinaguguluhan mo? Tanong niya. Napansin ang iniisip ni Alfredo. Ano yon? Tanong ni Alfredo. Malinaw na interesado. Gusto mo bang makilala ang anak ni Elena? Mungkahi ni Marisol na may ngiti. Lumalawak ang ngiti ni Alfredo na darama ang kabutihan ni Marisol sa kanyang hindi nasabi na mga kahilingan. Pahalagahan niya ang pagpapahalaga ni Marisol sa kanya na hindi humihingi ng anumang kapalit.
Ibig sabihin nito, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko dahil ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko at gusto ko ring maging bahagi ng buhay mo. Ayokong umalis sa tabi mo, inamin ni Alfredo ng tapat. Siguro umaasa na ako na magkaroon ng psychologist na para lang sa akin, biro niya. Sweet ka naman, Alfredo, pero kailangan mong tigilan ang pagiging masyadong inosente, tawa ni Marisol bilang tugon. Paano iyon? Tanong ni Alfredo na talagang naguguluhan. Oo, tawa ni Marisol ng malakas. Napansin ko na agad ang maliit na kahon mula pa sa simula. Hindi ka kasing slick tulad ng iniisip mo. Ang kanilang tawanan ay pumuno sa hangin at sa isang sandali ng kaligayahan, lumapit si Alfredo at hinalikan siya ng may passion. Nalaman nila na marami silang mga pinagsasaluhang mga halaga at ngayon masigasig siyang sumali sa kanyang mga volunteer na gawain sa ampunan. Ang pagtahak na ito sa bagong landas ay nagpalalim sa kanyang pakiramdam ng layunin. Nalaman ni Alfredo ang kahalagahan ng pagiging bukas sa iba sa kanyang buhay. Napagtanto niyang habang ang bawat isa ay may sariling hamon, mayroong mas malalaking pagsubok kaysa sa sariling interes. Natutunan niyang iwan ang kanyang ego sa pintuan tuwing pumapasok siya sa ampunan at natagpuan niyang ito ang pinaka-therapeutic na karanasan. Si Marisol ay tunay na ang kanyang anghel na tagapag-alaga na nagdadala sa kanya ng mga bagong pananaw at kaligayahan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-hit ang like button. Tingnan din ang iba pang mga kwento na tiyak na tatablan ng iyong puso.